Pupunta ngayon tayo sa mismong top bar natin. So, sa top bar, aayusin kasi natin 'tong mga icons natin. So, papalitan natin yung part na 'to. So, we will erase it, 'yan. And then, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng, div dito. Then we will set yung class name. So, dito natin tatawagin itong, top bar right natin. Okay, so ang gagawin natin, top bar right. Yan. Then after nun, closing natin siya. Then sa loob ng ating, top bar right, ise-set natin yung href natin. So ito yung A na tinatawag natin kanina dito. Okay, so after niyan, ang gagawin natin sa mismong href natin, so let's say for example, meron kang Facebook, account. So pwede mong ilagay yung facebook.com dito. Then after niyan, close natin siya. And ang gagawin natin dito is inside pa rin dito. So maglalagay lang tayo ng target. So yung target natin dito is blank. So ibig sabihin hindi tayo mag-new tab. So pag nag-target, blank ka, walang new tab na magaganap. For example, nag-click ka ng link, hindi siya mag-o-open ng new tab. So dito lang siya sa page na 'to. So after nun, lalagyan natin siya ng, relationship. So ang relationship na gagawin natin is no opener and then no reference o referrer. Yan. Ang purpose ng dalawa nito guys is security. So ang pinaka-goal niya, ito naman guys, for example, nag-click ka ng link, no? Nag-click ka ng link, ang gagawin niya, hindi niya bibigyan ng access yung, kung sino man yung magiging hacker natin, hindi siya magkakaroon ng access sa previous na page na ginamitan natin. So, ibig sabihin kapag gumamit ka ng no opener, no referrer, ibig sabihin 'pag nag-click ka ng link, hindi na niya mare-remember kung saang page ka nanggaling. So, yun yung pinaka-purpose nito. Bakit importante yun? Hindi kasi puwede sa web guys, na 'pag nag-click ka ng link, nag-open ka, nare-remember pa rin ng web natin kung saan ka galing. So, prone yun sa hacking. So, inaalis natin yung gano'n through no opener at saka yung no referrer. So, yan yung syntax natin para diyan. So, after nun, ang gagawin natin, so dito sa baba, outside ng greater than na ito, ilalagay natin yung FA Facebook. Yan. So, mapapakita niyo yung FA Facebook dito. Okay? So, ngayon, gagawin kasi ulit natin yung mga icons later on. So, ang next na gagawin naman natin dito is set natin kasi yung sa Facebook, sa home natin, and sa Instagram na meron tayo. So, sa baba, before tayo mag-Facebook, taas muna natin siya. Unahin pala dapat natin yung mismong home natin. So, magkakaroon ka ng href dito. Oops, sorry. Yan. Then, ise-set lang natin yung href natin into slash. Ibig sabihin yan, yan yung home kung saan tayo ilo-load. Then, after nun, sa gitna niya, magkakaroon lang tayo dito ng FA home. Yan. And then, iko-closing tag lang natin sila. Yun. So, ayun na yung icon natin. Okay? So, ang gagawin ulit natin dito, isa-set natin yung less than, then isa-set natin yung slash and forward dito. Para maging Facebook icon na rin dito. So, yan ngayon yung mga icons natin. Okay, so para sa IG naman, or sa Instagram, copy nyo lang to, then i-paste nyo lang. Yan, so papalitan nyo lang
kung for example meron kayong Instagram.com, 'yan tapos papalitan niyo lang 'to ng FA Instagram, 'yun. So mapapansin niyo may IG icon na tayo dito.